Yan, ito tayo sa ano? Saan tayo? Sige po, bago po tayo dahil sabi pa nila kahit baliw may problema may pinangawakan akong isang verse dyan sa number 1 na yan. Anong pagsubok ang naranasan ninyo bilang pamilya? Anong mga katotohanan at mga kumulat sa Biblia kailangan ninyo sa buhay para labanan ang mga pagsubok? May may verse dyan na sa 1 Corinto 10:13 na susulat dyan na sabi dyan, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niya iyon. Tapos, sa another verse, mayroon din akong yan, sa number 1, sa Mateo 11:28. May mga sagot lahat. Pastor na ito. Diba, sabi pa ni Lord na sa Mateo 11:28, diba, lahat tayo dumaranas ng pagsubok sa buhay natin. Sabi niya, lumapit kayo sa akin dalawa, Mateo 11:28, tapos 1 Corinthians 10:30. Salamat Kuya Bal. Ito naman Kuya Bal. Para sa akin, yung binanggit ni Sir Vito, kompleto na yun eh. Dagdagan mo na lang. Sa araw-araw kasi ng buhay natin, araw-araw may kinakaharap tayong maraming pagsubok, mga dagok pa minsan. Halos minsan hindi mo na makayanan. Para minsan taas mo lang yung kamay mo para gusto mo na sumuko. Pero dahil may Panginoon tayo, may God tayo, gumagabay at pumaprotekta sa atin. Yun ang siya yung nagbibigay ng lakas sa atin para bumangon tayo muli sa ating pagkakadapa, sa ating pagkakalugmok. Ang higitan natin gawin dapat, pag ganyan may maraming pagsubok, mag-pray tayo na mag-pray. Everyday sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin. Para lahat yan, mabibigyan solusyon. Si God nandiyan lang sa tabi natin, pumaprotekta. Hinihintay niya lang yung panalangin natin na lumapit tayo sa Kanya para sabihin natin yung sitwasyon natin. At agad-agad, tinutugunan niya yan lahat. Sinasagot niya yan lahat. Panghawakan lang natin, may pangako ang Diyos sa darating na buhay. Yun yung buhay na walang hanggan. Yun ang dapat na panghahawakan natin habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Kasi higit pa na mas may magandang buhay sa atin ngayon na may dadatnan tayo sa mga darating na araw. Yun yung buhay na walang hanggan na sinasabi sa Biblia. Yun ang dapat paghandaan ng tao bago pa man dumating si Jesus. Yun lang sa akin, mga kapatid. Okay. O sige, dito ako magsimula. Boss, pili ka lang ng isang tanong. Ano gusto mo sagutin? 1 o 2? Number 1, sir. Number 1. O, go. Ha? O, go na. Mas maganda. Hindi ka na. Okay, dyan na lang. Ang napili namin dito sa Lapit mo, boss. number 1 po, anong mga pagsubok ang naranasan ninyo bilang pamilya? Anong mga katotohanan at pangako mula sa Biblia ang kailangan ninyo sa buhay para labanan ang mga pagsubok na ito? Sa buhay natin, ang pagsubok ay kakibat na yan. Dala natin yan habang tayo'y nabubuhay, kasama namin yan. May dalawang verse akong pinanghawakan sa number 1. Ang una sa 1 Corinthians 10:13 na sabi pa doon, wala pang pagsubok na dumating sa inyo, hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng lahat sa inyong mga kaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Which means na itong pinanghawakan kong verse habang ako'y nabubuhay, ito ang pundasyon ng buhay ko. Tapos sa Mateo 11:28 na sabi pa ni Lord, Mateo 11:28 na, lumapit kayo sa akin kayong lahat ng nahirapan at nabibigit ang lupa sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingaan.
doon sa verse na yan na parang hanggang sa pakiramdam na yun ang verse na nag-encourage sa buhay natin na sa buhay natin minsan nawalan tayo ng pag-asa. Pero habang nagbabasa tayo ng Bible, sabi pa na ito ang salita niya na nag-encourage sa buhay natin na ang salita ng Diyos para sa akin, ito ang nagbibigay ng kalakasan. Hindi lang physical, kundi spiritual at sa mental. Ayos, balakpan natin. Alright. So, yung mga pangako ng Diyos yun ang hinahawakan nyo sa pagsubok. Okay. Oh, ito. O, ikaw na, boss. Ikaw yung turo eh. Okay. 1 and 2. Sala si 2. Ano ang ginagawa ninyo bilang pamilya para pagtutulubago sa kaalaman ng pagmamahal sa Diyos? Unang-una, brother, siyempre, pamilya mo yan eh. Papa sa Diyos mo lahat eh. Ano tawag doon? Alam mo na, ang dasal talaga, repent, faith. Sundin mo lahat ng sinasabi ni Lord nasa Bible, lahat yan, peace po. Yan lang po, brother. May sikama eh. Thank you. Pero maganda yung sinabi mo, no, na pag-repent, pagtiwala sa Panginoon, no. Maganda yun, importante yun. Kasi yung pagre-repent po, yun yung isang paraan para magpakumbaba tayo, no. Pag nakita ng pamilya natin na nagkukumbaba tayo, importante po yun. Okay. O, dito naman. Quick sharing lang, quick sharing. Sino po? Kakarating niya lang, ipaparecite niya na. Oh, balik ako dito ha. Doon sa likod. Sino? Sino na? Isa na? Okay, Mike, ikaw na daw. Sa amin sa number 2, anong mga ginagawa niyo bilang pamilya para patuloy na lumago sa kalaman at pagmamahal sa Diyos? Siyempre, buo kayo ng pamilya. Yung paniniwala natin sa Panginoon. Kasi wala tayong paniniwala, wala tayong sa kaisipan, lalo sa pagmamahal. Hindi buo siya. Yung pagsasama niyo kung wala kayong goal para sa buong pamilya. Wala sama-sama. Sinasabi nga nila, family that stays together is prays together. Ayos. Pagtitiwala sa Diyos, saka pag gano'n, dadasal, no? Isang bagay na bilang pamilya magandang gawin para lumago. Okay, last two. Last two. Ito, sinong sasagot? Ha? Oh. Sir, nahulog turo ka. Yeah, magandang umaga. Siguro sir, ang pipiliin ko yung number 2. Ano ang ginagawa ninyo bilang pamilya para patuloy na lumago sa kaalaman at pagmamahal sa Diyos? Siguro sa sir, yung nagagawa namin bilang pamilya, although hindi naman araw-araw, hindi, kumbaga, madalas. Ganun. Yung kasi magkakaroon kami ng family bonding, tapos minsan na tuturo namin sa bata kung paano yung cross, simple prayer, tiwala sa Diyos at papasalamat. Ayos, palakpan natin Panginoon. So, fellowship, no? Pagsasama-sama na natututo kayo. O, last one. Mas mahirap pag last one, eh. Okay. O, sige na. Go. Siguro sir, sa akin sa number 1, sa pagsubok, siguro nung pagsubok na dumating sa akin, nung bagong panganak yung asawa ko, pabalik-balik yung anak ko sa ospital. Sabi ko sa sarili ko, baguhin ko yung sistema ng sarili ko. Kaya yun, dumating ang punto na nabago nga, unti-unti. Yun lang, sir. Ayos, thank you. Perspektibo, no? Yung perspektibo natin sa buhay. Yan, no? So, ang pamilya po talaga, di ba, nandito po tayo sa series na Against the Tide, no? Making the family
a blessing. Yan po talaga, dahil ang pamilya po natin, blessing yan. And today, matututunan po natin na paano po naman tayo as a family magiging blessing. So, tayo po lahat tumayo. Tayo po'y mananalangin at tayo po'y kakanta. Ilagay po natin ang presensya natin sa presensya ng Panginoon. Iyuko po natin ating mga ulo, tipikit ang mata. Panginoon, maraming salamat po sa umagang to. Bago po kami magtrabaho at humarap sa buhay, kami po ay lumalapit po sa inyo. At hinihiling po ang inyong basbas ng inyong presensya. Gabayan niyo po kami, Lord, sa umagang ito at bigyan niyo po kami ng kaalaman, kalakasan, kaligayahan at kapayapaan upang isabuhay yung mga salita na matututunan po namin na nanggagaling po sa inyo. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kantahin po natin itong kanta ng Thank You, Lord.
So, magandang umaga po. Ako po pala si Louie ulit. Mag-message ngayong umaga. Sana po may mga maraming yung makuha sa message natin ngayon. Okay? So, yung title ng ating message, Unseries. So, is against the tide. How Christ anchored o yung naka-angkla na pamilya make a difference. So ano nga ba yung pagkakaiba or paano ba gumagawa ng pagkakaiba? Yung isang pamilya na naka-angkla ay Kristo. Okay? So gusto natin, ito yung message natin ngayon, is make your family a blessing. So ang message natin ngayon, gusto natin maging blessing sa ibang tao yung ating pamilya. Kaya sino gustong gano'n na nabibless yung ibang tao sa pamilya natin? Lahat. Yan. Okay. So, kwento ko lang po ito. Ano po ito? Anong isla yan? Pero yan, mga salmon po yan. Kaya ano po yung ginagawa nila? Umaakyat sila. Umahalo sila. Umahalo sa agos against the tide. Parang sinasalungan sila. Ngayon, bakit kaya ganito? Di ba parang may mga hindi yan na imamaing isda, sinasalungan lang yun. Pero bakit kaya yung mga salmon, umabalik sila, umaano sila sa tide? Sarap yan. Okay. So ang nangyari kasi dito, yung mga salmon kasi, nung mga maliliit pa lang sila, yung itlog nila or yung pinapanganak sila sa mga fresh water, mga lake, yung mga, kasi yung mga tubig na maliliit. Tapos paglaki lang nila, saka sila pupunta sa mga salt water. And ganun talaga sila. Ngayon, alam nila, by design, na kailangan nilang, ito yung mga ginagawa nila, parang for them, it's a matter of persevering or life or death. Kasi, pagka nasa season na sila ng mating season, kailangan nilang magpanganak. Kailangan nilang bumalik sa fresh water. So, kahit na may mga ganyan, mahirapan silang pero kailangan nilang bumalik sa mga lake or fresh water para ma-preserve yung kanilang mga anak or yung mga parang descendants nila. So by design, pupunta sila against the tide para mapagpatuloy or mabuhay pa yung mga susunod na generation. So tayo din, meron tayong tinatawag na tsunami. May malaki tayong tsunami na nasa harapan lang natin pero hindi natin nakikita. Ito yung tsunami ng number 1 na kalaban ng naniniwala ba kayo na yung pamilya natin? Ang bawat pamilya ay laging under attack. So, ano yung mga atake na yun? So, yun. Meron tayong malaking tsunami na laging umaatake sa pamilya natin. Ito yung mga tsunami ng temptation, corruption ng mundo, mga ungodly influence, diba? For example, yung mga anak nyo laging na-influence ng mga barkada, diba? May mga ungodly influence. Or, yan, minsan yung deceitfulness din, meron yung heart natin, minsan mapanglin lang. Akala natin, okay yung heart natin, pero yung pala, corrupted na yung heart natin. Tapos, minsan din, ayun. Pero kailangan maharap natin itong tsunami na ito. Kailangan ma-align pa rin natin yung sarili natin or mga pamilya natin based sa kung sino ba talaga yung manufacturer natin or saan ba talaga tayo design. Kasi yung pamilya ngayon, parang hindi na talaga align sa design ng Diyos. Right? So ngayon, pag-aaralan natin, paano ba tayo
ano ba sa Bible, ano ba yung mga magandang example sa Bible, kung paano na yung pamilya naging blessing sa ibang tao. Kasi kung kahit anong bagay, for example, isang upuan, yung nag-design ng upuan, yung gumawa ng upuan, alam niya kung para saan yung upuan. So, ngayon, kapag nagagamit yung upuan, sa tama niyang gamit, nakaka-bless yan, nakaka-bless na iba. For example, so pag inupuan ko yung upuan, ginawa talaga siya para upuan. Ngayon, pagka tinry ko na higaan yung upuan, pwede naman, pero dahil hindi ako nakahiga, by long term, masakit sa likod. Diba? Or pwede kong gawin na, yung upuan, pwede kong gawin ipang ano ko sa ulan. Pero ganun ba? Ganun ba yung disenyo ng upuan? No. Di ba mabigat? Actually, mabigat. So ganun din tayo. Kailangan bumalik tayo sa design. Ano ba talaga yung design ni God? Para sa atin, sa bawat individual, at ganoon din sa ating pamilya. Kasi, lagi talaga, sa totoo lang, under attack talaga yung pamilya. So, buti na lang, merong Biblia na i-remind tayo kung sino ba talaga tayo. At, ano ba yung dapat natin gawin? Gusto nyo ba malaman? Interesado ba kayo malaman kung ano sinasabi ng Bible? Okay. Yan, ito, merong sige, mabilis na lang. So, madalas, ganito yung mga ang nangyari kasi, pag wala tayo sa Bible, minsan, maalis tayo kay God. Diba yun yung kay Eva at Adan eh? Sarili nilang pag-iisip, sarili nilang kagustuhan, yung gusto nilang masunod. So, yan, merong sinasabi madalas ng mga tao, ito yung buhay ko, ito yung gusto kong mangyari, gusto kong space, identity ko, ako mag-decide. Pero ang sabi rin sa Bible, di ba, in-rate niya lang yung tao na male at female. Gusto ko yung achievements ko, yung pleasure ko, ako, ganyan. Tapos, relationships ko, yung morality ko, ako yung mag-decide ng morality ko. Tapos, pati yung katotohanan ko ngayon, talaga, yung katotohanan ng isang tao, minsan, kahit mali siya, pero kapag hindi mo siya tinolerate, magiging kang, parang magiging bastos kapag kahit na hindi totoo yung sinasabi niya. Or, pinakamatindi, yung mga tao pag napuprostrate, sila nag-decide ng death nila. Pero ang totoo, nilagay tayo ni Lord, kahit siya yung nag-voice sa atin, at siya rin yung merong hawak sa kapalaran, sa death natin. Right? So, eto, yan, balik tayo sa message, make your family a blessing. So, meron tayong 4 na points at 4 na I. So, kanina, puro may, parang I, me, mine, ganyan-ganyan. Pero ngayon, puro I pa rin to. Pero, ito yung matutunan natin sa Bible ngayon. Paano natin magkakaroon ng pamilyang nakaka-bless sa ibang tao. Okay? So, una is our identity. Kailangan ma-remind natin kung sino ba talaga tayo. Ano ba talaga yung design natin. Pangalawa, so una na yan sa mga Rechabites mamaya sa passage. Pangalawa, kaya magandang word, integrity. So, example mamaya ng mga Rechabites, meron silang integrity. Bakit kakaiba itong mga Rechabites? Bakit iba sila sa normal? Tapos, inheritance. Ano yung throughout their generation, paano na-bless si Lord sa angkan nila. Tapos, integration, paano natin siya ma-apply sa lahat ng nag-example ng Rechabites. Okay, ready na ba tayo? So, ano yung number 1? Identity. Okay.
Yan, yung ID, laging hinihingi yan. Importante ba na alam natin yung identity natin? Yes. Okay, so, basahin lang natin. So, sabi dito, sige, basahin natin. Jeremiah 25:6, go. There I said before, the men of the house of the Levites And I said to them, drink wine. but they said they will not drink wine, for Jonadab, the son of Rechab, our father, commanded us, saying, you shall not drink wine, you or your sons forever. So dito, kinalok lang sila ng normal na wine. I mean, parang dahil bisito sila, ang context, kinalok sila ng wine. Pero ang sabi nila, kaming mga Rechabites, in a polite way, we will not drink wine. Kasi kilala namin yung mga ninuno namin, yung mga fathers namin. Ang command nila sa amin is, we do not drink wine. Actually, meron pa na titira kami sa mga tents. Ito yung, alam nila yung kanilang identity. So, yun yung unang example ng mga Rechabites. Okay? Ngayon, kapag tayo mananampalataya ng Panginoon, meron din tayong mga identity. Okay? So, babasahin natin. Identity natin base sa sinasabi ng Diyos. Okay? Minsan hindi natin paniniwala, pero si Lord na yung nagsabi ngayon sa Bible. Okay? Ganito yung sitwasyon ng isang mananampalataya ng Diyos. Okay? Basahin ko natin akin yung verse, ito yung identity, babasahin ko. Okay, so John 1:12, ano tayo? Okay, so pagka tayo daw ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, anak na tayo ng Panginoon. Madalas, iniisip natin, lahat ng tao ay anak ng Diyos. Pero actually, sinasabi sa Bible, lahat na lamang ng tumanggap sa Kanya at surrender sa Kanya ay ang binigyang karapatan maging anak niya. Lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Pero ang mga sumampalataya sa Kanya, ang sumusunod sa Kanya, ay ang meron lang karapatan maging anak niya. Okay? So, yun. So, John 1:12, kapag in-lace natin yung pananampalataya natin kay Jesus Cristo, sabi ni Lord, tayo ay anak niya. Okay? 1 Corinthians 6:20. Yan. So, binili tayo ni Jesus Cristo with the price. Okay? So, 1 Corinthians 12:27. Okay, so member na tayo. Member tayo ng katawan ni Cristo. Ephesians 1, 4, 5, 7. Okay, so tayo ay pinili, tayo ay kinupko, tayo ay binili ng Panginoon, at tayo ay pinatawad. Yun yung pinatawad ng Panginoon sa kasalanan natin. Tapos, Colossians 2:10. Okay, yung completeness natin, minsan may mga hole sa heart natin, hindi natin makita sa ibang tao. Pero ang totoo, kapag tayo ay kay Kristo, kapag naka-angkla tayo kay Kristo, yung kumpleto natin sa personal God ay nasa Kanya. Okay, Romans. Nothing can separate me from God's love. Tapos Ephesians, I am God's masterpiece. So lahat ng mananampalataya sa Panginoon ay masterpiece na ni God. Wala sa itsura, wala sa physical na anyo tumitingin si Lord. Pero sabi niya, tayo ay masterpiece. At meron din tayong kailangan gawin. Okay? So ito po yung mga identity na dapat hindi natin nakakalimutan sa Panginoon. Na minsan may mga nilalagay yung devil sa atin na hindi tayo sapat, ganyan, tayo ay ganito, ganyan, hindi tayo magbago. Pero babalik tayo sa sinasabi ng Biblia. Okay po? Okay, yan po yung ating identity. Ano po ulit yung message natin? Make your family a blessing. So kailangan alam natin yung ating identity. Pangalawa, integridad. So, ito yung example nila. But we have been only intents and have obeyed and have done according to all that our father Jonadab commanded us. So, ito mga Rechabites, ito yung kanilang paninindigan.
sa buong mga ninuno nila, ang sabi sa kanila, utos sa kanila, maglilive lang sa tents. Ito mga sinunang panahon to At inobey nila yon and then according to our fathers. So ito yung integridad ng mga Rechabites. Yung integridad, ano ba yung integridad? Diba? Ito yung mga panindigan. So kailangan magkaroon tayo ng panindigan o integridad. Ngayon, ang ating integrity ay kailangan naka-anchor, naka-angkla sa salita ng Diyos. Ang integridad is kahit hindi ka isang tao ka lang, kahit nasa opisina ka, isang tao ka, parehong tao ka pa rin pag nasa bahay ka. Parehong tao ka pa rin kapag walang akin sa'yo. Pero sa lahat-lahat ng yun, may isang nakakakita sa akin. So, ang integridad is kailangan isang tao lang tayo. Hindi tayo ibang tao pag nasa bahay, ibang tao sa ganito. So, at dito, be anchored in God's word, obey it. Do we obey God and His word even there is no one around? Even others are not looking. So, for example, magtapon lang ng basura, tumawid sa tamang daan, diba? Ayan. Even others are not looking. So, kailangan natin mayroong integrity. Sa pamilya, kailangan mayroong integrity. Ano ulit yung, natin, message? Make your family a blessing. So, reminder kanina, kailangan natin mamuhay according sa ating desire. Inheritance. Ano yung inheritance ng pamana? So, ito yung ang inheritance dito. Ano ba yung sinasabi ni God sa kanila? So, Jeremiah 35, this is what the Lord of armies, the God of Israel says. Go and say to the people of Judah and the inhabitants of Jerusalem, will you not accept instruction by listening to the words? So actually, ito kinu-compare ng propeta ng Panginoon, yung Rechabites, ng good example ng mga Rechabites, compare sa mga bad example ng Israelites. Dito kasi, yung mga Rechabites nakinig sa mga ninuno nila. Pero, etong mga Israelita, sila na yung mga Israelita, meron silang ama. So, hindi lang forefathers, kundi father nila si God. Pero, hindi nila ina-accept yung instruction ni God sa kanila. Ngayon, kaya ang mga Rechabites actually, kahit hindi nila kilala si Lord, dahil sa kanilang faithfulness sa mga forefathers nila, binilas sila ni God. Pero yung mga Israelites, matigas yung ulo, kahit na si God na mismo yung nag-lead sa kanila, eh hindi sila na-delay yung blessing sa kanila. Okay? So ang inheritance, pero meron pangako ang Panginoon sa kanila na yung kanilang descendants, eh mag-grow pa. Hindi mawawala yung mga, tawag dito, kung may Rechabites hanggang maraming taon, ganun siya nabibless. Actually, ngayon, yung Pilipinas, or yung Israel ngayon, dati, nawala yung mga Israelitas a country. Pero, by God's grace, nabalik ulit yung mga United Nations team, nagbotohan ulit na ibalik yung Israel as a country. Medyo malabong mangyari yun kapag nawala. Pero, dahil si God yung nandun, nabalik yung kanilang mga descendants doon sa lupain nila. So, yan. So, meron tayong inheritance kay Lord na dapat hindi natin ipagpapalit. Okay? Mahalaga yung inheritance sa Lord. Okay? Ito pala. So, the words of Jonadab, the son of Rechab, have been followed, which he commanded his sons not to drink wine, and they do not drink wine to this day. For they have obeyed their father's command. But I have spoken to you again and again. Ito yung kausap niya mga salita. Yet you have not listened to me. So kailangan makinig tayo sa Panginoon para meron tayong pangako sa Kanya.
Okay, meron tayong blessing. Okay? So, ulit, make your family a blessing. Ngayon, last na sorry na. Paano natin siya ma-apply lahat-lahat? Okay? So, meron tayong verse dito. Ito yung last line ng verse. Basahin po natin. Deuteronomy. These words shall be on your heart, and you shall repeat them diligently to your sons, and speak of them when you see Walk on the road, when you lie down, and when you get up. You shall always tie them as a sign to your hand, and they shall be as frontlets on your forehead. You shall also write them on the doorposts of your house and on your gates. So ito yung instruction ni Lord, maganda instruction ni Lord para sa pamilya. Okay? So dapat, sa pamilya, dapat tinuturo natin yung magandang values na nanggaling sa Panginoon. Ngayon, titignan natin paano natin siya ma-apply. So dito sa number 4, integration, himay-himayin natin. Okay? So sabi doon, yung words, sabi niya, words on your heart. So dapat, yung word ni Lord ay nasa puso natin, may sa puso natin. Okay? So dapat, unang-una, tayo din, kunwari, karamihan din dito, lalaki, tayo leader ng family, di ba? Mga asawa, tayo din mag-lead, kasama rin tayo mag-lead ng family. Kailangan tayo maging unang model. Kailangan may personal tayong pag-aaral sa salita ng Diyos. So, study and apply your Bible personally. So, dapat mag-uumpisa sa atin. Kaya hindi natin mapipilit yung mga anak natin kung hindi tayo nagbibigay ng magandang example. Tapos, number 2, teach them what? Diligently. So sabi doon, kailangan whet appetite, kailangan pag tinuturo natin, maging creative din tayo, paano natin ituturo sa ating mga anak, paano natin sila mabibigyan ng magandang vision, ano ba yung promises ni Lord kapag sumunod sila. Ayan. Tapos, also sharpen like knives. Ayun, yung pag tinuturo natin yun, kailangan yung kanilang character din ay nasi-sharpen. Sabi din dito, balikan ulit natin, sit, walk, lie, ano to? Sit, walk, lie, rise. Sabi doon, speak them when you sit in the house, when you walk on the road, when you lie down, and when you get up. So, ang ibig sabihin nun, sit, walk, and lie, kahit anong ginagawa mo, kahit ka nakaupo, kahit ka nakatayo, kahit ka nakahiga, kahit ka nakabangon, sa lahat ng opportunity, lagi mong ituturo sa iyong mga pamilya yung values ng Panginoon. Okay? Tapos, ilagay mo sa iyong kamay yung utos ng Diyos at sa noo mo. So, ibig sabihin, anong sabi doon? Apply in your thoughts and actions. So, hindi lang tinuturo, kundi ina-apply. Mino-model. Okay? Tapos, lastly, ilagay sa doorpost ng inyong house and gates. So, dapat ang ating pamilya ay God-centered. Na yung environment natin, dahil lagi natin napag-uusapan, laging open yung family natin, dapat laging God-centered yung mga conversations sa family. Okay, so ayun lang po, balikan po natin, Nick, para maging blessing yung family natin, kailangan alam natin yung ating identity kay Lord, ating integridad, merong values tayo, at meron tayong inheritance sa Panginoon, meron siyang pangako para sa atin, at integration, paano natin siya ma-apply sa lahat. So, ayun lang po, basahin niyo po yung kwento ng mga Rechabites, maganda po yung example nila, nasa Jeremiah. Ayun po, salamat. Palakpakan natin ng Panginoon. Thank you, Brother Louie. Sa Jeremiah 35 po yun. Basahin nyo, napakaganda pong istorya ng obedience sa Rechabites. Okay, bago po tayo magtapos, mag-closing prayer, isang announcement lang po. Kuya Jay, pwede ba pa-flash?
Yung medical mission po natin sa September 21. May flyers po doon sa registration table. Kuha na lang po kayo. Ano po to? Libre, general medicine, dental, ophthalmology, chiropractor, detox. Ano man yun? Hindi ko alam. Acu-detox. Okay, no? Dito po, kung nasan po kayo, nakaupo kayo, dito po yan mangyayari, no? 10 a.m. to 3 p.m. Okay, so pati po yung pamilya nyo, sabihan nyo, lahat po ito ay serbisyo para po sa lahat na nagtatrabaho at nakatira sa ISUD. No? So para po sa inyo dito. So libreng, libreng paggamot, libreng pa-check up. Okay? September 21. Kailan to? September 21. Ayan, okay? So, punta po kayo dito, no? Sa libreng oras nyo. Okay, yung ganito po, kuha na lang po kayo doon, yung flyers, may flyers po tayo. Sige po, huwag na po kayo tumayo kasi papapicture tayo na ako eh. No? So, yun po lang po nasin ang ating ulo tayo. Ilan time, libre dito lagi. Maraming salamat po sa oras na to. And thank you, Lord God, na binigyan nyo kami ng pagkakataon upang marinig ang salita mo. Tulungan mo kami, Lord, na maging blessing ang aming pamilya, na magsimula po sa amin na nakakarinig ng salita mo. At basbasan niyo po ang bawat isa na pupunta magtatrabaho po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Manatili lang po kayo sa upuan nyo dahil babatiin po natin ng happy birthday si Miss Riza Villar. Lord, we pray kay Miss